may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Tapos gusto mong makatikim ng milyon? Biriin mo, si Kalinga Prab ang nag-produce ng serye, siya ang gumastos, siya ang nagbayad ng cameraman, lahat ng ginastos dyan si Kalinga Prab. Kung makaangal ka na sinasabi mo, si Kalinga Prab ang kumita ng milyon, na ikaw barya, in the first place, wala kang puhunan dyan. Si Kalinga Prab ang higit na nakatulong kay Beyonce. Yan ang tatandaan mo, Dr. Love. Harap-harapin sa video na to, wala kang kakayahan na tumulong. Akong sapat na pantulong. Kaya inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Tangina, sarap magmura. Totoo lang guys, gusto ko magmura. Gusto ko magmura. Sinagot niya yung tanong ng marami. Sino ang nakatulong kay Beyonce? Ito sagot guys, harap-harapan. Harap-harapan. Yung mga anti-kalingap dyan. Sagutin nyo to. Doc, sino ang nakatulong kay Beyonce? Inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Sino ang pwedeng tumulong kay Beyonce? Hindi ba't sinasabi niya, ikaw lang. Ikaw lang. Alam mo, Ma'am Bopil, may kasalanan si Ma'am Bopil eh. Alam mo, Ma'am Bopil, may kasalanan ka. Alam niyo ba guys, si Ma'am Bopil may kasalanan yan? Alam niyo ba kung anong kasalanan ni Ma'am Bopil? Yan yung lumang bahay nila, yung yero kinuha, tumira at pinatira doon pero yung yero kinuha. Kaya binilhan ni Kuya Val. Ang sabi ni Kuya Val, ipapaayos niya yung bahay. Pero anong sagot kay Kuya Val? Sabi, ibinenta daw sa kanila ng 20,000 yung bahay. Grabe, no? So dito sa kwento na ito, no, ni Maricel Oreta. Teka lang, Sangkay. Pasasya ka, Sangkay, So, nakikita natin yung kwento ni Kuya Val, hindi fake news, totoo talaga. So, makikita nyo guys dito sa pinapakita ko po sa inyo, wala na yung bubong, no? So, ito yung sinasabi ni Kuya Val na tinulungan niya, yung dating bahay nila Beyonce, makita nyo guys, sira na, no? Then, makikita nyo dito yung bubong. So, ito yung sinasabi ni Kuya Val na inalisan daw ng bubong. Kasi may bubong po yan eh. Naalala ko yan. Kasi, ba't ko nasabi, pinagawan nila ng bubong yan eh. Pinagawa nila ng bubong yan kasi ang reason nila pag pupunta sa Kalinga Prab, may masisilungan. Then, inalis pala nila itong portion na to. Ito yung inalis. Ngayon, papagawa ni Kuya Val yung bahay. Ayan, no? So, talagang hindi fake news, di ba? Totoo yung kinukwento ni Kuya Val. Ayan, no? Kita nyo naman, guys, kailangan talaga ng bubong yan kasi once na umulan, mababasa yung loob ng bahay dahil yung pintuan ata ano lang yan, parang yung pintuan talaga, parang ang pintuan ata niyan, parang tinatabig lang na ata nila. So talaga mababasa yung pobre pag tumira, kaya nilagyan ni Kuya Val ng bubong, ayan no. So nakikita niyo po, ayan no. Nakikita niyo po ba yung bahay ni Kuya Val na pinaayos niya, ayan no. Ito, bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Ano lang? May mga ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano pong lugar. Yung kapatid po ng papa ko. Abay, tumutugma nga. Hindi nga yung... Teka lang, basahin ko lang guys Ayan o, kung tumutugma... Ayan o, teka lang ayos. So, meron daw di pagkakaunawaan. Kapatid daw ng tatay niya. Dito, sinasabi ni Maricel Oreta, ang ama niya ni Bian, walang ugali yan. Kahit mga kapatid niyan, sakto, kahit mga kapatid, so lahat ng kapatid. Yan, napanganay, kung mura-murahin, ganun na lang, naiyak na lang ang kapatid niya, napanganay, alam niyo po, mga paramurayang mag-asawa na yan.
Sakto. Play natin ulit. Ito, dito fake news ha. Harap-harapan to. Oh. May mga ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano pong to lugar. Yung kapatid po ng papa ko. Oh. Tugma! na po ah. At sabi niya Rizzo, Maricel Oreta, ang ama niyan ni Ben, walang ugali yan. Kahit mga kapatid niyan na panganay kung mumurahin, ganun lang. Naiyak na lang ang kapatid niya na panganay. Alam niyo po, mga paramura, yang mag-asawa na yan. Palamula daw. No, teka lang, may nag-comment eh. Basahin ko lang ha. Sabi niya, nagtutugma, sabi ni Criselda Costales. Nagtutugma na yung sinasabi ni Supermac sa comment ni Maricel Oreta. Kaya pala sila galit kay Mac. Okay, tuloy muna natin. Sabi nila dito, ang sabi nila naiinggit lang daw kami sa kanila. Hindi kami naiinggit, masama lang ang putol lang po masama lang ang putol. Anyway, sabi ni Maricel Oreta, pasensya na po medyo nahirapan po ako. Yan. So sabi niya, Rose Mers, noon po, laking pasalamat namin at na-vlog sila ng Kalingap. At matutulungan sila ng Kalingap na makaahon sila sa hirap. At kahit papaano, may maaasenso sa pamilya namin. Kaso po, iba ang nangyari. Hindi na nila kami kilala. Ang sabi pa nila sa amin, mga patay gutom. Kami patay gutom kami. Kaya nalayo sila sa amin kahit nga si Bien. Kahit makasulubong kami, kahit simpleng ngiti lang, hindi magawa. Kahit batiin lang kami, hindi din. Grabe to. Kung totoo man po ito Kung totoo man ito. Nadamay siya. Wag po kayong mambash. Pero kailangan natin ito malaman. And it turns out, hindi ko po sinasabing totoo to. Kasi hindi ko po napabe-verify kung totoong account to. Mamaya silipin natin ang account niya kung totoo. Pero grabe yung mga sinasabi rito. Babasahin pa natin. Sabi ni, sige, ano tayo isa pa. Nabasa ko na ba to? Isa pa. Ito. Pasasya na po Basahin natin. Sabi ni Maricel, yung nandito po sila sa masalong-salong, dati pa nilang bahay, pag may handaan sila, madaming dalang pagkain ang mga vlogger. Nabasa natin to. Hindi man po nila kayang ubusin, napapanis lang, tinatapon nila sa dagat. Ang akin lang po, at hindi man po nila kayang ubusin, di pamigay nila sa kapitbahay nila sa mas mahirap pa sa kanila kaysa itapon lang nila. Tama naman yun. Make sense yun. And then sabi niya, ang ama ni Bien, walang ugali yan. Kahit mga kapatid niya na panganay kung mura-murahin, ganun na lang, naiyak na lang ang kapatid niya na panganay. Biri mo, panganay yun Kapatid mong panganay, minumura mo? Kung totoo man ito Ang ama niya ni Bien, so yung tatay ni Beyonce, walang ugali yan. Kahit mga kapatid niyan na panganay, minumura mo. Kapatid namin panganay, hindi namin mamura Masasampal kami noon. Kung mura-murahin, ganun lang, naiyak na lang ang kapatid niya na panganay. Alam nyo po, mga paramura yang mag-asawa na yan. Ang sabi nila, naiinggit lang daw kami sa kanila. Hindi kami naiinggit. Masama lang ang putol lang po kasi. Medyo putol, no? Kaya hiram tayo kay So, grabe yung mga napapakinggan ko dito, Ayan, sige. Team Guapa, shoutouts. Shout sa mga Team Guapa. Yan, binabasa ko lang. Ngayon, try natin, sige, pakinggan muna natin hanapin ko po yung mismong account. Silipin natin bakit dami account. Pero pakinggan muna natin si Sangkay. Pakinggan natin. Sabi nila sa vlog nila na wala kaming naitulong
Nasamantala kahit gabi, nahanap kami ng masasakyan para madala yan si Veran sa ospital. Tapos nang ma-vlog sila, wala kaming mga kwentang kamag-anak para lang kaawaan sila. Samantala, kahit kapos din kami nagdadamayan kami, magkakamag-anak. Sabi niya dito. Sabi pa niya dito, sabi ko nga po sa kanila, lumipad sila ng mataas. Grabe. Pero panatilihing ang paa nasa lupa. Ha? Totoo naman, no? Pwedeng lumipad ng mataas, pero ang hirap, no? Paano ka lilipad ng mataas kung ang iyong paa ay nasa baba? Hindi, tsaka pag may kumakapit sa'yo dalawang aso. Di mo na, may dalawang aso, lilipad ka, hirap kaya nun. Tapos gusto mo, may dalang milyon. Mahirap yun. Lilipad ka, tapos may dalawang kasamang aso, ang hirap nun. Hindi ka lilipad nun. Sabi pa dito ulit ni Maricel Orita, noon po, laking pasasalamat namin at na-vlog sila ng Kalingap. At matutulungan sila ng Kalingap na makaahon sila sa hirap. At kahit papaano, may maasenso sa pamilya namin. Kaso po, iba ang nangyari. Hindi na nila kami kilala. Ang sabi pa nila sa amin, mga patay gutom kami. Kaya malayo sila sa amin. Kaya kahit nga si Vian, kahit nakakasalubong kami, kahit simpleng ngiti lang, hindi magawa kahit batiin lang kami. Hindi din. Pati dito si si Vian Say, Dahil lang guys, putulin na natin. So lumalabas, totoo po yung account, no? Kung titignan po natin dito, ito po yung Maricel Oreta na nag-comment. Meron siyang 1,000 followers, no? And then makikita nyo po, nakatira daw siya sa Mercedes, Camarines Norte, Philippines. So it seems parang legit talaga kasi yung siya nakatira ay nakatira sa Mercedes kung saan, di ba? Taga doon si Beyonce. Camarines Norte, Philippines. From Burungan, Easter Samar. Married siya. Self-employed. So ito yung mga picture Ewan ko lang kung huwag natin isama yung anak kasi bata yan So kung kayo na po magumusga kung ito po ay legit account, pero it seems legit account siya. Tingnan natin kung may picture siya ng mga na pwedeng kamukha niya yung parang kamag-anak talaga siya, no? Hawig siya nung magulang ni Beyonce, kung di ako nagkakamali. So wala siya dito na ibang picture pa na kasama yung kamag-anak, pero it seems na kamag-anak siya, no? And tingnan natin yung friends, tingnan natin kung sino yung mga friends niya. Para na ma-verify natin, baka sabihin guys, tayo ay naniniwala sa mga sabi-sabi, pero ito ay hindi dami account kasi marami siyang friends. So hindi lang po natin maisa-isa. So pinapakita ko lang po ito para maintindihan nyo guys, itong binabasa ni Sangkay at pinakita ko niya sa inyo ay totoong account. Meron siyang 1,000 followers at meron siyang 779 following. So, kung dami account yan, hindi nyo ito makikita. So, anyway, tuloy natin si Sangkay. Salamat kay Sangkay At yun guys, nalalaman natin, lumalabas na talaga yung totoo. Dinamay dito sa pagsabi niya na kahit daw si Beyonce, pag nakakasulubong daw sila, hindi daw sila mangitian. Sa side daw ng tatay ni Bien. Ayun. Tama, taga Mercedes sila. Okay. Ang pangit sa pamilya, no, kung mayroong alitan ang pamilya, ang magkakamag-anak, dapat ang mga anak hindi nakikisali. No? Ito yung dapat tatandaan natin. Kung ang mga nanay natin, tatay natin, kaaway nila ang kanilang mga kapatid, ang mga tita, tito natin, ang mga anak dapat hindi nakikisali. Oo, tama yon. Kasi kanina binabanggit niya dito na ultimo daw si Beyonce. Ito po hindi po paninira to na ultimo daw si Beyonce. No, kapag simpleng ngiti lang daw, hindi daw niya magawa. So dadaan sila no? Dadaan sila sa makikita sila ng kanyang pamangkin, pero ang base dito, no, kahit daw simpleng ngiti, hindi daw magawa ni Beyonce. Ito sabi niyo, babasahin natin, mga patay, gutom kami. Kaya nalayo sila sa amin. Kahit nga si Bien, kahit makasalubong kami, kahit simpleng ngiti lang, hindi magawa kahit batiin lang kami, hindi din.
So, may punto naman si Sangkay doon. Ano? Anyway, tuloy natin to. Tsaka isa pa, kung naisip ko dito, yung tulad ng pagkain, no? Yung kung totoo man yun, no? Yung kwento niya, na nagbigay yung vlogger ng pagkain, tapos yung pagkain, ilibis na ibigay sa kapwa mahirap, tinatapon nila sa dagat. And then, mapapaisip mo din yung kwento ni Kuya Bal, na meron siyang tinulungan, na kamag-anak nila, no? Binigyan niya ng bubong, ang ginawa, parang, di ba, based dun sa kwento ni Kuya Bal, nilagay dun sa baboy. Ilbis na dapat ang makinabang tao. Parang nagdidikit no? Kumbaga, madidikit mo yung sa pagkain, ilbis na mapakinabangan, tinapon sa dagat. Yung bubong, ilbis na nakatulong, na hindi mabasa yung kamag-anak nila, inilagay sa baboy. So, doon pa lang, parang may isip mo na parang, tumutugma yung ugali, kung totoo man to At doon sa kwento ni Kuya Bal, buriin mo, kamag-anak mo naman ang titira, at ang makikinabang ng bubong, kamag-anak ninyo. Pero dito, yung ultimo pagkain daw, na binigay ng vlogger, sobra-sobra yung pagkain, ilbis na ipamigay, tinatapon sa dagat. So, tumutugma yung kwento. Nasa inyo po kung maniniwala kayo. Tayo po ay nag-react lang sa nababasa at napapanood natin. Nasa inyo po yun, pero di ko kayo nag-guys na maniwala agad. Kailangan po natin i-verify. Pero nakita nyo na may account is, hindi siya dami account. Totoong account. Okay? Tuloy natin si Sangkay. No? Yan yung napaka-importante. Yan yung dapat hindi... Ano niya? May vlog si Kuya doon sa pinsan na nakatira sa dating bahay. Pwede niyo bang mabigay sa akin, Ma'am Izay? If you, kung pwede lang. Kung totoo man ito na sinabi na pati si Viancy ay nakikisali dito sa Ayun. sa parang distansyahan nilang magkakapamilya. Sabi pa niya ulit dito, hindi na po kami napunta doon sa kanila, ma'am. Kasi para po baga, ikinahihiyan na kami. Niyan nila kami. Kasi hindi man kami mayaman. Wow. Kahit po isang kapatid ng ama ni Viancy, wala na po napunta doon. At ang sabi po sa vlog nila, madami na daw po ang nagsulputan na kamag-anak nila. At mayaman na sila. Kaya hindi po kami napunta doon. Mata pobre? Ano yung mata pobre? Akala ko pelikula lang yan. Totoo pala yan. Promise guys, akala ko sa pelikula lang yan. Alam ba yung mata pobre? Pang kontrabida yan Ba't may mata pobre? Akala ko sa pelikula. Totoo pala. Pero anyway, huwag kayo maniwala agad dito. Siyempre, post yun guys Nasa inyo kung paniniwala kayo. Pero grabe Akala ko pelikula to. Totoo pala. Ano ba yan? Ng ama ni Viancy, wala na po napunta doon. At ang sabi po sa vlog nila, madami na daw po ang nagsulputan na kamag-anak nila. At mayaman na sila. Kaya hindi po kami napunta doon sa kanila. At nakakahiya po, kahit po kami mga pobre, may hiya rin naman po kami. Loko. Yung pangit kasi dito, no? Kasi hindi naman talaga sila nasasabi nating mayaman. Ikaw saan kaya? Baka mamaya sabihin binabalahura mo sila. Oo talaga, bagay may punto naman si Sangkay Hindi naman talaga sila mayaman di ba? Siyempre, hindi naman nila pinaghirapan yung galing yung sa sponsor. Di ba? Siyempre, galing sponsor yun Ang totoong mayaman, pinaghirapan mo talaga para sila Kalinga Prab, di ba? Mayaman talaga, pinaghirapan nila. Ito naman kasi, tulong to ng mga, Pero guys, huwag kayo mambasya. At ito po, hindi ko sinasabing totoo to. Bine-verify pa rin natin to kung kamag-anak nila to. Pero tingnan natin. Pero matindi, Tumutugma kasi mga kwento, Ang sabi po sa vlog nila, madami na daw po ang nagsulputan na kamag-anak nila. At mayaman na sila. Kaya hindi po kami napunta doon. Sabagay, baka, kasi may nakita kong picture nakaganon yung relo.
Oo, nakakita ko ng picture na gano'n eh. Nakita ko sa Facebook ko talagang nakagintong relo tapos nakaganon yung itsura oh. Sabi oh. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Boss, madaming maleta. Tara na. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay ang kargador. Hatak mga trole, parang pila sa airport. Mayaman na nga eh, may relo eh. Kulay gold yung relo eh. Mayaman na yan, ano? Mayaman na talaga yan. Gold na yung relo, nakaganon silang tatlo. Ano yung Bioman? Nakaganon silang tatlo, nakita ko, nakagold na relo eh. Baka mayaman na nga, oh. sa kanila. Oh, At nakakahiya po, kahit po kami mga pobre, ala. may hiya rin naman po kami. Huh? Yung pangit kasi dito, no? Kasi hindi naman talaga sila nasasabi nating mayaman. Okay. Hindi natin masasabing sila yumaman dahil sa sila ay naghirap, naghanap buhay, nagtrabaho, pinaghirapan kung anong meron sila, Oo. no? Dapat yung mga ganito no na nabigyan lamang, no? Sino na-scam? Na-scam si Kalinga Prab. Grabe kayo ha. O sabi ni, dahilan ng kung bakit ipapais ang lumang bahay ni Bian si Kuya Bal. Ah, sige mama, hanapin natin yan. Salamat ma. Ibang mga tao. Kasi aminin natin hindi. Nagkaroon lamang sila ng bahay dahil sila'y tinulungan ng kalingap, ng mga sponsors. Pero yung ganito na sasabihin na hindi na sila mamamansin pa sa mga kamag-anak, mahirap yung ganito. No? Kasi hindi natin alam, bilog ang mundo. Totoo yan, oo. Baka pagdating ng araw, bumalik kung saan sila galing. Alam mo, kung ikaw, ito ha, kung totoo man to, kung ikaw sponsor, ano kayo pakiramdam ng sponsor? Ay, tulungan kita. Kasi mahirap kayo eh. Sponsoran kita. Tapos sa kamag-anak sinasabi, mayaman daw. Ibig sabihin, yung tinutulungan mo, mayaman na pala. Ba't mo pa tinutulungan? Mayaman na pala yan. Di ba sakit no? Pero mo kung totoo man to, ito guys ha, kung totoo man ng kwento, tapos ikaw sponsor ka, ikaw naman syempre tatanga-tanga ka. Kamusta po kayo? O, kamusta po kayo? Ito mahirap po, meron na kaming gintong gold. Ay, gintong gold. Gintong relo. Ay, ganun ba? Nakakaawa naman kayo. Ano problema nyo po? Naghihirap po kayo? Oo po, mahirap kami. O sige, ito, 50,000. Pangkain nyo. O, tapos pagdating sa ano, biglang darating yung kamag-anak. Oy, may 50,000 kami ha. Mayaman kami. Ang hirap nun. Di ba kung ikaw, kung totoo man ng kwento to guys ha, hindi ko sinasabing totoo nga. Pero kung totoo man ng kwento na ganito, hindi parang yung sponsor na scam. Di ba no, parang ano yun? Mayaman pala yung tinutulungan mo. Hindi pala mahirap. Ang sakit no. Kaya napaka-importante, no? Yung kung ano kayo noon, dapat ganun pa rin kayo ngayon. Kung yung inyong mga kamag-anak, kabati ninyo noon, dapat hindi na ninyo kaaway ngayon. Dapat kaibigan nyo pa rin ngayon. Tama, oo. Yan yung dapat na hindi binabago yung mga ganyang pag-uugali. Oh. Sabi pa niya dito, kahit po anong okasyon sa kanila, hindi po kami napunta doon. Isa pa, sabi niya dito, yung nandito pa po sila sa masalong-salong, dati pa nilang bahay, pag may handaan sila, madaming dalang pagkain ng mga vlogger, hindi naman po nila kayang ubusin. Napapanis lang, itinatapon nila sa dagat. Ang akin lang po ay hindi man po nila kayang ubusin, di pamigay nila sa kapitbahay nila sa mas mahirap pa sa kanila kaysa itapon lang nila. Parang nangyari, alam niyo yung ganitong kwento, no? Naalala ko dati, yung sa kay Lola Damiana, yung anak niya, no? Na yung mga pagkain, itinatapon.
hindi binibigay sa mga kapitbahay, sa mga Alam niyo guys, yung pinapakita ko po, ito yung ano, yung pinapagawa ni Kuya Bal ng bahay, yung yung ano, yung pinapalagyan ng bubong ni Kuya Bal, yung dating bahay nila Beyonce. kamag-anak. Number one, hindi dapat ginagawa ng tao yung pagkain, hindi ipinagdadamot. No? Ang pagkain, hindi tinatapon. Kasi sabi nila, itinapon sa dagat. Dapat ibinibigay sa mga kapitbahay. No? Hindi tayo nagiging madamot. Naalala ko yung ano dito ni Kuya Val yung sinabi ni Kuya Val kahapon, na yung kamag-anak nila, na yung lumang bahay nila, yung yero kinuha, tumira at pinatira doon, pero yung yero kinuha. Kaya binilhan ni Kuya Val. Ang sabi ni Kuya Val, ipapaayos na yung bahay. Pero anong sagot kay Kuya Val? Sabi, ibinenta daw sa kanila ng 20,000 yung bahay. Grabe, no? So dito sa kwento na ito, no, Teka ni lang, Maricel Oreta, teka lang, sangkay. Pasasya ka, sangkay, ah. So, nakikita natin yung kwento ni Kuya Bal, hindi fake news, totoo talaga. So, makikita nyo guys dito sa pinapakita ko po sa inyo, wala na yung bubong, no? So, ito yung sinasabi ni Kuya Bal na tinulungan niya, yung dating bahay nila Beyonce, makita nyo guys, sira na, no? Then, makikita nyo dito yung bubong. So, ito yung sinasabi ni Kuya Bal na inalisan daw ng bubong. Kasi may bubong po yan eh. Naalala ko yan. Kasi, ba't ko nasabi, pinagawan nila ng bubong yan eh. Pinagawa nila ng bubong yan kasi ang reason nila pag pupunta sa Kalinga Prab, may masisilungan. Then, inalis pala nila itong portion na to. Ito yung inalis. Ngayon, papagawa ni Kuya Bal yung bahay. Ayan, no? So, talagang hindi fake news, di ba? Totoo yung kinukwento ni Kuya Bal. Ayan, no? Kita nyo naman, guys, kailangan talaga ng bubong yan kasi once na umulan, mababasa yung loob ng bahay dahil yung pintuan ata ano lang yan, parang yung pintuan talaga, parang ano lang ang pintuan ata niyan, parang tinatabig lang na ata nila. So talagang mababasa yung pobre pag tumira, kaya nilagyan ni Kuya Bal ng bubong, ayan, no. So nakikita niyo po, ayan, no. Nakikita niyo po ba yung bahay ni Kuya Bal na pinaayos niya, ayan, no. Nakakaawa talaga, kaya pinalagyan ni Kuya Bal. Play natin. Kailangan ng kahit pang balagbag. Wala man siya. Nasa parakali daw po, mga kalingap. Mga kaibigan. Tapos yung views ni Kuya Bal dito, sinasabi nila, laki daw kinita ng Kuya Bal. O yan guys, hindi po nagkiklaim si Kuya Bal ng fake news. Yan, makita nyo po. 25,000 lang yung yung views niya. Maliit lang yan guys. Mas malaki pa nga ibinigay niya, 150,000 ba yung sinabi niya? Basta, more than 100,000 ibinigay niya. Kita niya dito magkano lang. 25k views, kayo na po mag-compete, maliit lang po yan. Wala pa atang, sabi na natin, sige, 5,000. For example lang yung guys, 5,000 versus 100,000. Hindi siya kumita dyan sa video na yan, na sinasabi nila na kumita naman daw si Kuya Bal sa video na to. So lumalabas kasi hindi nagsisinunod si Kuya Bal, talagang maliit po yung views niya. Dalawa po yung video na yan eh. No, 4 months ago, 25,000, isa naman 22,000 lang. Ayan, nakita niyo po ba yung views niya? 22,000. So, hindi nagbibiro si Kuya Bal. Nakita niyo, ito po yung sa bubong, yung sinasabi nila. Ayan, so, malinaw po, hindi ko kayo binibiro, yan po yung tamang hindi yung dada ng dada. So pinapakita ko naman sa inyo, 'di ba? Magkano 153k 'yon, 'di ba? 153k, salamat po pasasya na po, nakalimutan ko kasi. So 153k yung binigay. So, kumita ba si Kuya Bal? Tanong ko sa inyo. Tanong ko sa inyo guys, kumita ba si Kuya Bal? Sabi na natin, tig 5,000 kinita ni Kuya Bal doon sa video. Kumita ba si Kuya Bal sa video na yon? Na sinasabi ng mga anti-kalingap, pinagkakitaan naman ni Kuya Bal. Paano kikita? 22,000, 25k, 25k and 22k views lang kinita niya. Sabi natin, tig 5,000 na lang yung video na yon. 10,000. Kumita ba si Kuya Bal? Hindi ka siya kumita doon eh. Lugi pa siya. Nakita nyo? Check mo yung 2 weeks ago. 2 weeks ago daw, check natin. Sabi, pasensya na po, nawawala. Ano ba yun? Nasaan lang po, nasaan na yun? Yan, pakita natin yung 2 weeks ago. Ito ba yun? 34k lang. Pasensya na po. Ayan, pakita ko lang guys. Para makita namang anti-kalingap. Yan, yan, di ko ay binibiro. Yan, Ito ba yung sinasabi nyo? Yan, 34k. Maliit pa rin.
Oh, 2 weeks ago. Ito, 1 month. Oh, bahay ni Beyonce. Iba naman tong bahay ni Beyonce. Iba yan. Oh, yung sa bahay ni Beyonce, 33K lang din. Maliit lang din. Oh, di ba? Oh, yan. Oh, maliit ang kita ni Kuya Bal. Sabi natin, tig pa 5K. 5, 10, 15, 20. Oh, 20,000. So, abonado ba si Kuya Bal? Hindi po fake news siya. Baka sabihin nyo, binibiro ko kayo. Baka sabihin, yan, harap-harapan niyan, guys, di ko kayo niloloko. Nakita nyo? 34K, Sabi na, tig 5K na lang kinikita niya doon, Lugi pa nga yung, lugi pa nga yung matanda. Di ba? Makabash kayo kay Kuya Bal, kawawa naman. Parang nagtutugma, no? Yung kanyang pagde-describe dito sa Tumutugma. pamilyang ito, parang tugma doon sa ikinuwento ni Kuya Val, no? Diba, tugma. Meron pa siyang sabi dito, ang ama niyan ni Vian, walang ugali yan kahit mga kapatid niyan. Alam mo, matindi yun walang ugali. Ang tindi nun, guys, yung sinabi nun, wala daw ugali yung tatay ni Bien. Ang tindi nun, Na panganay, kung mura-murahin, ganun na lang. Diba? Naiyak na lang ang kapatid nila na panganay, alam niyo po, Nako, Sangkay, subukan mo gawin sa panganay namin yan na ate ko. Susungalingin mo ka mo. Ako nga, kahit matanda na ako, takot ako sa ate ko. Hindi ko mamura yun Subukan mo murahin ng ate ko, yung panganay namin. Nako po, susungaling ka nun. Nako, grabe, panganay, mumurahin mo. Abay, matindi. Hello, solid kalingap. Imagine, tinanggal ang 5 yero sa lumang bahay nila at nilagay sa kulungan ng baboy nila samantalang nakatira pinsan niya at si Kuya Bal naman binilan ng yero ang pinsan. Grabe ang yumaman lang sa tulong. Oh. mga Sino yung nag-comment no? Maganda yung comment nila Pipito. Ang mga anti-paldo kasi walang gasto, sige lang panira. Ang lugi sila Kuya Bal at rabuti na lang may palipad. Yes, totoo naman po yan. Yung mga anti-kalingap, laway lang puhunan ng mga yan. No? Nanira pa sila, pinakita nilang masama si Kuya Bal, pero kumita sila. Ayan yung palipad deserve ni Kuya Bal sa ani Kalingap Rab. No question yan, guys. Kuya Bal, Kalingap Rab, no question. Dahil nakita niya naman tumutulong yung mag-ama. Di ba? Questionable mo yung yung, alam nyo na, di ba? Laging paldo. Gusto makatikim ng milyon. para mura yan, mag-asawa na yan. Sabi pa niya dito, pero sa vlog, ang bait-bait. Abonado talaga, Ma'am Jer. Abonado pa nga si Kuya Bal. Anong malaking nakita ni Kuya Bal dyan? Grabe talaga, nakakawa si Kuya Bal. Bahay nga ni Kuya Bal, hindi maayos. Pati electric fan ni Kuya Bal, walang takip. Di ba? Sabi ni Jane Libres, kapatid mismo ni Biran ang nakatira sa lumang bahay nila. Binablog yun ni Starax. Ayun. At Nurse Ruby, kami mga nanonood ang na-scam ng pamilyang ito. Puro balat kayo mga pinapakita sa camera. Alam mo, napanood nyo ba yung reaction video kay Erica? Na sinasabi niya, no? Panoorin niyo yung reaction video kay Erica, yung dating Kalingap Angels. Sabi niya, yung mga pinapakita daw nila, Rob, nagba-Bible study, pero iba daw pinapakita sa camera. Ngayon, panoorin to ni Erica. Ngayon mo sabihin yan, yung balat kayo, sila Kalingap Rob. Sino ang mga balat kayo? Di ba, pinagbibintangan nyo yung Kalingap daw, iba daw pinapakita sa camera. Sabi ko nga, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang hindi magandang ugali, di ba? Pero ito, ngayon, sino yung balat kayo? Di ba, kung totoo man to, kamag-anak nila Beyonce to. Di ba, sinong balat kayo? Grabing mga paratan dito, ha. Isa pa, sabi pa niya dito, ang sabi nila, nainggit daw kami sa kanila. Hindi kami nainggit. Grabe. Masama lang ang loob namin at pinasama nila kami sa mga vlog nila na walang nakatulong daw sa kanila na kamag-anak nila. Pinasama nila kami sa mga tao para lang kaawaan sila ng mga sponsor. So, ibig sabihin, nagpapawa effect? So, anong nangyayari? Pinapakita nilang
ulitin nga natin, para nagpapaawa daw tong mga to. At yung kamag-anak, parang pinapalabas, hindi sila tinutulungan. Siyempre, kung gano'n nga naman ang dating, nakakaawa. Di ba? Siyempre, kakampihan sila. Nakakaawa naman pala yun. Hindi tinutulungan ng kamag-anak. Oh. to. Ang sabi nila, nainggit daw kami sa kanila. Hindi kami nainggit. Masama lang ang loob namin at pinasama nila kami sa mga vlog nila. Oh. Na walang nakatulong daw sa kanila. O, kita mo yan, pinasama. Mismong kamag-anak, pinasama daw. Para lang ang dating, hindi sila tinutulungan ng kamag-anak. Para, syempre, may maawa. Based dito sa sinasabi ni Sangkay. Oh. Na kamag-anak nila. Pinasama nila kami sa mga tao para lang kaawaan sila ng mga sponsor. Matindi. Grabe. Dapat po kahit may pera na po sila, huwag sila magbago sa mga kamag-anak nila. Kasi yan po ang dadamay sa kanila. Yan, totoo yan. No? Totoo yan, no? Na kamag-anak ang dadamay dyan. No? Totoo yan. Kamag-anak, hindi kapitbahay. Oo, totoo lang guys ha. Ewan ko ba, bakit pag yung kapitbahay, bilib na bilib. Pero sa kamag-anak, nakita nyo yun guys, kung totoo man tong kwento na to ha. Mas bilib na bilib sila sa kapitbahay kaysa sa kamag-anak. Sabi ni Rose Coladila to, babasahin ko lang to ha. Hindi ko alam kung totoo to. Kaya pala nagkakasundo sila, Iking at Uod na Pula at si 50 pesos. Marami silang scammer sermers. Grabe ka. Sarina, nasa vlog yan dati, paiyak-iyak silang mag-ina kasi inaapi daw sila ng kamag-anak nila kaya nila gustong makaalis sa lugar nila. Ma'am, kung mabibigay nyo po yung yung video and anong oras, maganda i-play natin yan kasi baka mamaya sabihin nambabash lang po kayo. Kung mapoprovide nyo po kung anong vlog yan and time ngayon, ipi-play ko ma'am para tingnan natin kung sa sumasakto tong sinasabi ng kamag-anak na pinapalabas daw, di umano, na ang kamag-anak daw nila ay hindi sila tinutulungan para magmukha silang kaawa-awa sa harapan ng mga tao. Ngayon, kung mapapakita niyo Ma'am Sarina kung anong vlog yan at anong oras, ipi-play ko po dito for the sake of transparency. Para hindi nila masabihan tayo ay naninira. No? Hindi, iba tayo no? Iba ang kalingap Tuloy natin. Kung ano man ang mangyari. So dapat kamag-anak hindi yan inaaway. Oh, tama na. Sabi pa niya dito, hindi man po kami nanghihingi sa kanila. Kung magbigay sila, di salamat. Tama. Hindi yun ganun na parang may mga sakit kami na nakakahawa. Parang iniiwasan sila. Sige ma'am, salamat po Sabi pa niya dito, noon pinasama nila kami sa mga tao. Nasabi nila wala kaming naitulong sa kanila. Sa mga inapi daw sila, ang sabi namin, bahala na ang mahal na Diyos. Kung talagang inapi ba sila, total, hindi naman natutulog ang mahal na Diyos. Bahala na ang ibang tao mismo ang makatuklas kung ano talaga ang tunay na ugali nila. Grabe, no? Sa ibang tao na lang. Sabi pa niya dito, ingatan na nila yan kung anong meron sila ngayon. Tama. At para hindi na talaga sila bumalik sa dati. So, ito yung unang vlog. Sige po, hindi ko na po mahanap Pero sige, salamat po Sige. Ito yung nakita natin na comment, no? Sabi ni Roda Balas, hindi daw sila magkakasundo at palagi always kaya nilang umalis doon. Medyo yun. Sige, tuloy natin. Unang vlog sa kanila yon. Nakita ko din yung may paiyak-iyak si Nanay Hansel dahil nga pinapaalis sila ng mga kamag-anak nila doon. Sabi ni Winifred Rahinen, napanood ko rin yung vlog, wala pang love team noon si Beyonce. Sinabi nga ni Beyonce noon. Ayun. First vlog pa lang yon ni Kalinga Prab. Nagsalita si Ineng na inaapis daw sila doon. Ma'am Angelica Kasahagon. Ma'am Jane, salamat po Yes, napanood ko din yon. Di ko lang matandaan kung anong vlog doon. Laging paawa, pinapalabas, lagi silang inaapi. Actually, maraming salamat po. No? 1, 2, 3, okay na sa akin yon. No? Para-paras yung kinokopy nyo. So, medyo naniniwala ako doon. Boss RC, magandang gabi po, boss. At Teen, shoutout po, first vlog. Same yung sinasabi nyo. Nasa part
nasa part 4 kung di ako nagkamali. Sige po. Sige. Salamat po sa mga sumagot. Ni Maricel Oreta, na kamag-anak nito, no, ng Batalero family. So dito sa kanyang mga isiniwalat na ito, no, kung ito man ay may katotohanan, parang ipinakita niya dito kung anong tunay na pag-uugali ng mag-asawa, no. Nakakalungkot na mayroong mga kamag-anak, no, na nagsisiwalat ng ganito. And dito, mas sa tingin ko, no, sa nangyari ngayon, no, dito sa Batalero family na ito. Alam mo. Ito guys, pasasya na po Pasasya na para ko lasing no. Nantok lang po ako Alam mo, Sangkay, ito yung ito yung realidad dito sa pangyayari na to Alam mo, Sangkay, napansin ko lang dito. Parang nagsasalita yung kamag-anak sa kapitbahay. Actually, mas naniniwala ako sa kamag-anak kesa sa kapitbahay. Totoo lang. Sa nangyayari ngayon, mas gusto kong maniwala sa kamag-anak kung totoong kamag-anak yon. Pero yung kapitbahay, hindi ako naniniwala. Mas paniniwalaan ko yung kamag-anak. At lahat ng kwento, tumutugma sa kwento ni Kuya Bal. Pero grabe, Sobra. Hello po, Hamponesa Bicolana. Style nila yun, Merzano, kasi para maawa sa kanya, pero yung pala meron intention, gustong yumaman, ginamit lang ang kalingap. Sabi ni Ma'am Teresita, grabe sana noong pa lumabas yung issue na yan. Parang di na tumagal na i-vlog si Beyonce. Hindi pala sila karapat-dapat na natulungan kasi hindi sila deserving na matulungan. Actually, ma'am, no, agree po ako sinasabi nyo. Pero ma'am, kahit magsalita po yung kamag-anak, walang maniniwala. Sabihin na natin, lalabas yung kamag-anak. For example, lumabas yung kamag-anak, okay ang lahat, tahimik lahat. Sa tingin niyo, ma'am, may maniniwala kayo sa kamag-anak? O, for example, sinabi agad ng kamag-anak yung totoong ugali. Sa tingin niyo ba may maniniwala sa kanila? Walang maniniwala doon sa kamag-anak. Sir Marzano, bakit ngayon lumabas? Kasi ito yung panahon na kailangan niyang lumabas. Kasi itong panahon na to, ito ang perfect timing na may maniniwala sa kanya. Kahit po ako kamag-anak, hindi ako magsasalita. You know why? Walang maniniwala sa akin. Sasabihin lang sa'yo, naninira ka. Pero sa akin, ito ay kung totoong kamag-anak nila to, ito yung perfect timing. Kasi pag nagsalita ka, meron nang maniniwala sa'yo dahil sa mga nangyayari. Siguro, hindi na nakapagpigil yung kamag-anak at nakita yung opportunity na ito na yung time para magsalita ako. And hindi natin pwedeng pinitin nalalabas sila kasi walang maniniwala, pero ito po ang perfect timing. I'm hoping na magsalita to kamag-anak at mag-post pa ng marami. At doon natin ma-justify kung totoo to. Pero kung totoo man to, ay grabe. Ito yung perfect timing, guys, na lumabas to. Ito talaga yung perfect timing. Ngayon, yung kapitbahay, tatahimik yan. Mas maniniwala ko sa kamag-anak kaysa sa kapitbahay. Oh. Hindi sana bubulgar, lalantad itong mismong mga kamag-anak nila na magsalita laban sa kanila kung sila'y nanahimik, no? Kung sila'y hindi... Oy, Ma'am Kapodi, magandang gabi po, Ma'am Kapodi. JJ Joaquin Shara po. Kung mabuti talaga sila sa kamag-anak, mismong kamag-anak nila ang magtatanggol. Galing sa kanila. Yan ang masakit na katotohanan. Mismong kamag-anak mo pa ang magsasabi ng pangit na side nila. Alam mo, Kapodi, shoutout po. Di ba? Shoutout po. Supportan natin si Ma'am Kapodi. Exactly.
Bakit yung kamag-anak yung ano? No? Bakit kamag-anak yung nagsasalita against them? Di ba, no? Sabi ni Monica, marami pa daw ibubulgar yung nag-comment na yan, Sir Merzano. Abangan natin. Marami pa daw. Eh, daig niya pa si, si Red Bull. Si Red Bull, maraming ibubulgar. Hanggang ngayon, wala na. Oh, biro mo yung sobrang walang laman. Hindi na siya nagpakita eh. Nanahimik eh. Pero itong kamag-anak, malakas ang loob ah. Puyates tayo ngayon, JJ Joaquin. Hello, Ma'am Crescencio, Shara. Ma'am Kapodi, magandang gabi po. Title Summers, ang estudyanteng labandera kamukha ni Marian Rivera. Kaya ito kali. Sige po. Alam mo yung time, Ma'am Ma'am Isay Aquino. Makukuha mo po ba yung time? Anong time? O sige, hanapin ko na lang po. Play mo natin si Sangkay. Nag-comment ng kung ano-ano, kung sila ay tahimik lang, no? Dapat kasi dito, kung tayo ay merong mga itinatago din, no? Na pag-uugaling hindi maganda, dapat nananahimik tayo. Kasi meron talagang lalabas diyan. Meron talagang magsasabi diyan kung ano ang tunay at ang katotohanan. Kagaya nito. Yeah, try nga natin ito pakinggan. Sangkay, pasensya ka na, Sangkay ah. Pakinggan ko lang tong vlog ni Kalinga Prab last year. Ito ba yon? Pakinggan natin. Sila makatanggap ng bagay. Wala po kami sa amin tumutulong na talagang mag-isa lang po ako namin. Tataguyod ng namin. Maraming salamat po. Hinga po namin. Matagal-tagal na po yun ang budget nila sa school. Kasi naglalakad po sila pag Maglalakad talaga? Grabe. Wala rin talagang maibigay na yun. naglalabada po ako. Lalabada? Tumutulong daw siya sa iyo? Opo, masipag po yan. Minsan siya, papasok ko sila kahit walang baon. Sobrang hirap po talaga. Nauunawaan na lang po. Di ba? Kita nyo guys, si Kalinga Prab ang umaharap dito, Siguro nila yung kalagayan namin. Lalo na miskit yung Ma'am Jelly, shoutouts. tatay niya. Hirap po mag-isa lang nagtataguyod ng mga anak. Maraming salamat po. Sobrang masaya namin. Malaking tulong po yan sa amin. Ano nyo ba guys yung time? Pasensya na po hinahanap ko po eh. Sir Mar, si Ineng nang isasalita na inaapi daw sila dyan. Sige. Sang portion po ba? Matutulungan nyo po ba ako? Sang portion yung inaapi sila? Teka lang po Sang portion yon. Sige, para maano lang po, ma-verify natin kung totoo yung kinukwento, no? Try natin to. Si Kuya Rab, Kalinga Prab, kilala mo ko na? Kilala mo kami? Ito ka, medyo... Hindi ko po kayo Bigyan nyo po ako ng time kung nasaan Ha? Ano? Kilalang-kilala po. Kilala. Ayun. So, di tayo masyado magpapakilala, ano? So, matagal ka na palang na-scout ni Dr. Lab and matagal ka na rin niya sa akin nalalapit. And ngayon lang kami nagkaroon ng time para makadaan dito, ano? So, ayan. Guys, again, wag po kayo mambash bine-verify lang po natin kung tumutugma yung kwento ng kamag-anak. Okay wag po kayong mambash lalo kay Beyonce. Hello Ma'am Jelly, shoutout po. Kumusta naman Beyonce dito sa bahay nyo? Kumusta? Pwede bang ikwento yung magpakilala ka sa akin at sa mga viewers? Ako po ay isang lang. Abante ko ng konti. Sige. Po kami ng kapatid ko. Pag umaga po na po. Maaga lang po ang gising namin tapos Ma'am Kapodi, shoutout. Supportan si Ma'am Kapodi. pumapasok po kami ng mga 6 po. Papunta po ng Pambuhandi po. Tapos paghapon po, naglalakad na po kami pa uwi ng kapatid ko. Ang bahay po namin anak po. Medyo Time 8-9. Salamat Ma'am JJ. Okay, thanks so much Ma'am. 8-9, no? 8-9 daw. Salamat Ma'am, Ayan, ulitin natin guys ito. Bakit naman? Ayaw Teka lang po, ulitin natin. opo. sa iyong pamilya. Ano ba yung pangarap mo para sa kanila, Beyonce? Gusto ko po sila ilayo dito sa lugar na po na ito. Sa lugar na to? Bakit naman? Ayaw mo na dito? Hindi po. Ano lang? may mga po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa
ano pong lugar. Yung kapatid po ng papa ko. Abay, tumutugma nga. Ano hindi nga yung... Teka lang, basahin ko lang guys ha. Ayan o, kung tumutugma... Ayan o, teka lang ayos. So, meron daw di pagkakaunawaan. Kapatid daw ng tatay niya. Dito, sinasabi ni Maricel Ureta, ang ama niya ni Bian walang ugali yan. Kahit mga kapatid niyan, sakto, kahit mga kapatid, so lahat ng kapatid. Yan, napanganay, kung mura-murahin, ganun na lang, naiyak na lang ang kapatid niya, napanganay, alam nyo po, mga paramurayang mag-asawa na yan. Sakto. Play natin ulit. Ito, dito fake news ha, harap-harapan to. May mga ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano pong lugar. Yung kapatid po ng papa ko. Tugma! Sumakto! So talagang, hindi talaga, ewan ko guys ha. Okay, may ebidensya na tayo. So, tugma dito sa sinasabi na nakaaway ang mga kapatid. Nasa si Tulpo. Masakto, isa pa. Sarap na ito ah. Ano lang? May mga ano po kaya, may mga hindi po pagkakaintindihan dito sa ano pong lugar. Yung kapatid po ng papa ko. Gisingin na ba si Tulpo? Gisingin nyo nga si Tulpo. Sabihin nyo, kausapin ko. Kasi si Tulpo. Tulpo, gising ka na. Maganda tong ano natin topic, So, tugma nga yung kwento. Hindi tumutugma yung kwento. Ang lupit isa pa. Ano pong lugar. Yung kapatid po ng papa ko. Nagkaano po sila nagkaaway po sila, hindi po sila magkaintindihan. Parang api din po kami dito. Na-happy din kayo dito. Anong ginagawa niyo pag ganun ka? Ayan. Inaapi daw sila. Hala ka. Api din po kami dito. Hala. Pero Beyonce, ba't nakatingin sa baba? Yung kapatid po ng papa ko. Nagkaano po sila nagkaaway po sila, hindi po sila magkaintindihan. Parang api din po kami dito. Ito guys, huwag kayo po ay mambash ha. Huwag kayo mambash. Ito po ay ginagawa ko lang para tignan natin kung tumutugma yung kwento. Pero it seems, talagang 80% tumutugma. Grabe, no? Pinuntahan ko, Ma'am Kapodi, nabasa ko na. Ito na po yung pinapakita ko dito. Ito po yung kay Kalinga Pag-asa. Yung kay Kalinga Pag-asa, medyo kulang yung picture, no? Ang picture niya lang ito, Ma'am Kapodi. So, kulang po yung sa picture ng Kalinga Pag-asa. Nawala kasi yung comment eh. Ito po yung dalawang comment na binabasa natin. So, hindi ko lang po makita yung pinaka-post ni Kalinga Pag-asa. Na ito po yun, di ba? So, di ko na po makita eh. So, yan, ito yung post niya. Dalawa lang po yung nakita ko. Pero nabasa ni Sangkay. Pero dito po, hindi ko na po makita yung Maricel Ureta. Nawala yung comments, no? Pero buti na lang may nag-screenshot. Yan, hinahanap ko po. Pero nabasa naman ni Sangkay. So, anyway, tuloy natin to guys. So lumalabas guys, tumutugma yung kwento. No, tugma talaga isa pa. For the sake of transparency, Ano pong lugar.
Yung kapatid po ng papa ko, nag-ano po sila, nagkaaway po sila, hindi po sila magkaintindihan. So talagang nakakaawa yung bata, no? Nawa ko bigla kay Beyonce. Nawa po ako. Parang Grabe, api din po kami dito. Oh. So ang ginawid niya dito, api daw sila dyan sa bahay nila. So inapi sila, okay. Nahapi din kayo dito. Anong ginagawa niyo pag ganun ka? May mga ganung pagkakataon na parang... Sinasabi ko lang po kay mama na kaya po namin yun. Malalagpasan din po namin yung mga pagsubok na yun. Yun yung sinasabi mo, kina mama mo. Paano mo sila ina-encourage mga magulang mo at yung pagkapamilya mo? Magtatapos po ako noon. Sabi ko po sa kanya, magtatapos po ako. Iyaawang ko po sila dito sa kahirapan. Iyaon mo sila kahirapan. Opo. Hirap talaga ang buhay dito, Beyonce. Opo. Nadanas ko na rin po yung mag-ulam po ng toyo tsaka mantika. Toyo, mantika, Masarap naranasan po. mo. Ang hirap ng buhay. Pero kahit ganun mahirap ang buhay, masaya ka naman ba sa piling ng iyong pamilya? Opo. Basta po buo kami tsaka Basta buo kayo. magkakasama. Dalaga na. Si Aurelia TV nag-comment to. Nakakaawa talaga, pre. Alam mo, totoo lang kanina. Totoo lang. Kanina ba ako gustong umiyak? Alam mo yun? Bigla akong naawa. Nakakaawa naman talaga. Baby boy, wag ka tumawa. Lilitsunin kita. Ba't? Umiyak lang ako, tiyatawanan mo pa ako eh. Nakawa lang ako, baby boy, tiyatawanan mo ako eh. Baby boy, tama na. Tatawanan ako, baby boy. Opo, nakakaawa eh. Inaapi sila eh. Ewan ko ba ba't naawa ako? Nakakaawa Aurelia TV. Abang-awa ako. Hindi ko alam. Sakit po sa amin. Walang nagkakasakit. Ano yung tanging kahilingan mo, Beyonce, na gusto mong matupad sa ngayon? Siyempre, maliban sa pag-aaral, ano? Panalangin mo sa Panginoon, palagi mong ipinagdarasal gabi-gabi bago ka matulog. Ano yun, Beyonce? Ano po, magkaroon po ng anak buhay po sila, mama. Kasi wala talaga silang anak Ano buhay. po, wala po talaga. Wala. Grabe, ano? O di paano yung pambaon mo, pang ano mo, allowance mo, paano yun? Nakikilabada po. Natulong po ako kay mama. Naglalabada ka rin? So anyway, talagang tumutugma, ano? So tumutugma talaga, ano? Tingnan natin to. So ito po yung bahay nila. Ayan, Panahon pa na mabait pa siya. Panoorin natin to, panahon pa na mabait pa to. Teka, nasaan na yun? Oh. Kalinga Prab. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang kung saan nagmula po tayong lahat ng Kalingap. Yan, lahat po tayo nagmula kay Kuya Bal. Ano? Siyempre, dito yung scouter si Dr. Lab, ang Scouter? pinakabata at pinakagwapong scouter natin. Ngayon, may nilapit siya sa atin. Ayan may nilapit ka, sabi ni Kalinga Prab. Nilapit ka pala, oh. Bakit mo pala nilapit sa amin tong bago mong na-scout, Dr. Lab? Ito kasi ay talagang kailangan din nila ng tulong sa Ibig sabihin, naglalakad siya ng 2 hours. 2 hours tapos Galing Pambuhan. galing Pambuan. Isa Pambuan talaga ng yung school school dito. nila. Same lang din ang school nila, Carla, ano? Oo, Saka same ni... Sino si Rose Ann? Oo. Layo po talaga mga kalingap. Layo. Saka walang-wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung Ayun. likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Oh. Wala kang sapat na pantulong. Ibibigay mo pala kay Kalinga Prab. Kung magmalaki ka. Nakakala mo ikaw tumulong kay kay Ining. Ikaw may sabi nito, alinaw oh. Oh, ebidensya kay Tulpo to, isa pa. Nanay niya, tumatanggap silang labada dahil
yung tatay niya paralyzed. Ayun. Yung likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. O, lumabas sa bibig niya. Wala siyang sapat na pantulong. Wala akong sapat na pantulong. O, sinong tumulong? Eh, di ba si Kalinga Prab? Oh. May sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. JP! Gatas, nagatas, 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 nagatas. Mga pinsang kapitbahay, lahat ay nakaabang. Parang raffles sa plaza, sino kayang tatamaan? Huwag kayong mag-away, hati-hati lang tayo. Sabi ni boss, sabay kindat, basta wag chismoso. Reggae ang galaw, sway. O, di ba? Nyeta ka. Wala ka palang pantulong. Hindi sapat yung pantulong mo. Alam si Ma'am Bopil. Ay, Ma'am Bopil. Shoutout kay Ma'am Bopil. Oh. Gising mo si Ma'am Bopil. Ma'am Bopil, yung best friend mo. Ang liwanag na sinabi dito, oh. Binasa kay Kalinga Prab. Kasi, ang sabi niya, Walang-wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Ayun. Yung likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. oh, diba? Ay, nandiyan si Ma'am Bopil, sila Aurelia TV, supportahan po natin. Sabi ni Ma'am Bopil, langya ka, my love, Doc. Ituloy na tour po, Ma'am Bopil. Marami tayong ebidensya. Nagkakatugma-tugma na ang lahat. Kaya, inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab. Sabi ni, sino comment na ito? Sabi ni Game Lady Pulmones, punyeta talaga, Sir Morse. Ma'am Bopil, bakit nag-charity ka pa kung wala ka pang tulong ugok talaga? Si Ma'am Bopil, hindi ko narinig yung boses, pero narinig ko yung boses niya. Natawa ko sa comment niya. Bakit nag-charity ka pa kung wala ka pang tulong? Ugok talaga. O yan, kaya banga mo, nababalikan ka tuloy. Back to you. Nandiyan ba si Papa Shider? Papa Shider, nandiyan ka pa, pasensya ka na. Sino pa yung mga yung mga reactor, pasensya na po, di ba? So, real talk, isa pa. Oh, sarap eh. Kaya si Ma'am Bopil, pinapanood ko, sarap pang real talk eh. Sabi ni Ma'am Bopil, dapat pala ikaw ang tutulungan, may Doc Love, walastik ka talaga. Kaya nga tama si Kalinga Prab sa live niya kanina. Sabi ni Kalinga Prab, si Beyonce ang nakatulong kay Doc. Panoorin niyo live ni Kalinga Prab, guys. Sinabi ni Kalinga Prab kanina, sabi niya, si Beyonce ang nakatulong kay Doc. Pero ano nang lumalabas? Si Doc ang nakatulong kay Beyonce. Na masakit tanggapin, guys. Na si Kalinga Prab, harap-harapan, siya talaga ang tumulong. Pero ano nangyari? Mas pinili ni Beyonce si Dr. Love. Na ang dating, parang siya ang tumulong. Pero ang katotohanan, ang tumulong talaga kay Doc ay si Beyonce. Harap-harapan, guys. Sabi niya rito, wala siyang pantulong. No? Hindi sapat yung pantulong niya. Ngayon, sino talaga nakatulong sa kanya? Hindi ba't si Beyonce? Because of Beyonce, nakagawa siya ng pinakamaraming thumbnail sa buong mundo. Siya lang naman ang may hawak ng world record. Pinakamaraming thumbnail ni Beyonce, walang iba, si Dr. Love. Real talk yan. Mas marami siyang thumbnail, di ba? Di ba ako nagsisinungaling, totoo naman yan eh. Siya ang pinakamaraming may hawak na holder na pinakamaraming thumbnail ni Beyonce. At ni Papa Eds. Umangal kayo.
Hindi ba totoo? Ay, Papa Shai, shoutout. Tawan-tawa si Bobel sa boyfriend niya. Sabi ni Bopil, natawag ka pang charity vlogger, wala ka palang kakayahan tumulong, Dok. O, i-play natin. Baka sabihin, naninira si Ma'am Bopil. O, Ma'am Bopil, i-play ko lang, ha. Baka sabihin, naninira kayo. Ulitin natin. Mga kalingap. Saka walang-wala sila. Minsan naglalabada lang yung tatay at nanay niya. Tumatanggap silang labada dahil yung tatay niya paralyzed. Yung Ayun. likod, hindi may sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Paldo! Paldo, paldo dito, paldo doon, paldo dito, paldo doon, paldo dito, paldo dito, paldo doon. Ang sabi ng kaibigan mo nung nakita ka niyang parang pasan mo na ang mundo. Naka-slides ka lang pero lakad mo parang luha. T-shirt mo gusot parang galing gera, di na luma. Uy, anong balita? Pero mata mo puro kwento. Isang tanong pa lang, parang tatlong Ang sakit, no? Na-real talk nga ni. Ayan, guys, ha. Harap-harapan, ha. Isa pa. May sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Tapos gusto mong makatikim ng milyon? Biriin mo, si Kalinga Prab ang nag-produce ng serye, siya ang gumastos, siya ang nagbayad ng cameraman, lahat ng ginastos dyan si Kalinga Prab. Kung makaangal ka na sinasabi mo, si Kalinga Prab ang kumita ng milyon, na ikaw barya, in the first place, wala kang puhunan dyan. Si Kalinga Prab ang higit na nakatulong kay Beyonce. Yan ang tatandaan mo, Dr. Love. Harap-harapin sa video na to, wala kang kakayahan na tumulong. Ngayon, sasabihin mo, bakit si Kalinga Prab kumita ng milyon? Tapos ikaw, barya-barya lang? Wala kang puhunan. Si Kalinga Prab ang nagpakahirap. Sabi ni Ma'am Bopil, si Doc, wag mong i-thumbnail si Beyonce. Kung di man siya ang nilalaman ng video, walastik ka. Kahit simbahan ang i-vlog mo na wala naman si Beyonce sa video, thumbnail mo pa rin Beyonce, ibang klase ka. Sabi ni Ma'am Bopil, wala ngang puhunan, gusto pang kumita. Inaaway ba natin siya? Hindi natin siya sinisiraan, hindi natin siya inaaway. Napaka-logical lang sinabi ni Ma'am Bopil. Napaka-logical. Hindi mo to mabubura. Naka-upload to kay Kalinga Prab. Na wala kang pinuhunan, wala kang pinaghirapan. Si Kalinga Prab lahat gumastos. Di ba? Ayun o. Sakit sa buto. Pangalawa, wala din talaga akong sapat na pantulong. Kaya inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Tangina, sarap magmura. Totoo lang, guys, gusto ko magmura. Gusto ko magmura. Sinagot niya yung tanong ng marami. Sino ang nakatulong kay Beyonce? Ito sagot, guys, harap-harapan. Oh, harap-harapan. Oh, yung mga anti-kalingap dyan. Oh, sagutin nyo to. Doc, sino ang nakatulong kay Beyonce? Inilapit ko sa iyo ito, Kuya Rab, kasi ikaw lang ang may pwedeng tumulong sa kanila. Sino ang pwedeng tumulong kay Beyonce? Hindi ba't sinasabi niya, ikaw lang. Ikaw lang. Oh, alam mo, Ma'am Bopil, may kasalanan si Ma'am Bopil eh. Alam mo, Ma'am Bopil, may kasalanan ka.
Alam niyo ba guys, si Ma'am Bopil may kasalanan yan. Alam niyo ba kung anong kasalanan ni Ma'am Bopil? Ngayon na ito maririnig guys. Pero malinaw dito si Kalinga Prab ang pwedeng makatulong. Pero ang isang tanong ko, may kasalanan si Ma'am Bopil. Alam niyo, si Papa Shai nandito. Story yan, teka lang, basahin ko lang po si Papa Shai there. Story yan, Book of Records, 2026 yan. Alam niyo guys, kung anong kasalanan ni Ma'am Bopil? Ang pogi ni Dr. Love dito. Wala siyang stress. Nung inaraw-araw ni Ma'am Bopil, na-stress na mayat. Ang sabi ng kaibigan mo, lahat daw mali ang mundo ko. Tawa ng tawa sa pwesto ko, pero tingnan mo, masaya pa. Ang taba ni dito ni Dr. Love, ngayon pumayat na. Ini-stress ni Bopil. Alam niyo na kasalanan ni Ma'am Bopil, wag niyo ipagkalat Na-stress na siya. Okay, pasok na po tayo dito. So anyway, maraming salamat guys Magdadalawang oras na tayo. Maraming salamat. Yung mga dyan, yung mga supporter ng Solid Kalingap, guys, i-connect nyo na to. Pero basahin pa natin yung mga kasamahan natin. Sabi niya, ang pogi ng My Love Doc. Wala Ma'am Bopil. Na-stress na siya dahil sa'yo. Maraming salamat guys May cause of life shoutout po. Magpapahaba na po. Magpapahinga na po ako. Maraming salamat. Try natin to. And please support Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at Kalinga Prab. Maraming salamat kay Ma'am Bopil. Grabe, #1 defender. Dinalaw tayo guys. And of course, Kalinga Prab, si Papa Shaidan nandito, si Aurelia TV, sila Sir Obilito Vlog, shoutout po. Ma'am Isay ko, salamat po. And kayo nang bahala umusga guys, hindi po tayo naninira. Nandito lang po tayo para mapakita natin kung ano ang katotohanan. Sabi niya, reels mo yan Sir Mars. O sige, reels natin. Maraming salamat po. Kailangan ko lang po magpahinga. And supportahan niyo po ang mga kapo-reactor natin, Papa Shaider, ang #1 defender, Ma'am Bopil. And syempre sila Obilito, ang Karaba, lahat po ng mga reactor. Maraming salamat po. Pahinga na po ako. Ma'am Bopil, salamat. Bye-bye guys. And till next time. Thanks so much, ma'am. Guys, sir, salamat po. Paalam, magandang gabi. Kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Yeah, yeah, yeah. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw. O baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Inggit ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang beat ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Baka sa bawat panlalait mas sumahataw ako. Baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Baka mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Baka
mas lala